Panibagong big-time oil price hike ang nakaambana naman sa susunod na linggo. Sa panayam ng Super Radio DCWB kay Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, piso at 15 sentimo hanggang piso at 35 sentimo ang posibleng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Sa diesel naman, piso at 80 sentimo hanggang 2 piso ang pwedeng taas presyo. Piso at 70 sentimo hanggang piso at 70 sentimo naman ang posibleng dagdag sa kerosene. Dahil pa rin ito sa pagbabawas ng produksyon ng Russia at Saudi Arabia. Nasira rin ng bagyo ang ilang oil rig sa Libya at bago ito siyam na sunod-sunod na linggo nang may taas presyo sa gasolina. 10 magkakasunod na linggo naman para sa diesel at kerosene. Humihirit ng taas presyo ang ilang manufacturer ng sardinas, noodles, kape, delata at iba pang produkto. Ang sili aabot naman sa 800 piso ang presyo kada kilo sa ilang palengke. Saksi, si Bernadette Reyes. Kung dati pwedeng makahirit ng extra sili sa eatery na pinagtatrabahuhan ni Joseph sa Lipa, Batangas, ngayon pa isa-isa na lang ang pwedeng hinging sili. Extra mahal na rin kasi ang sili na umaabot sa 400 to 700 pesos kada kilo sa Lipa City Public Market. Ang pagluluto is binabawasan na lang po sa lahok. Pero yung serving po sa customer, ganun pa rin patigisa. Sa monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 550 pesos hanggang 800 pesos ang presyo ng sili sa mga palengke sa Metro Manila. Ayon sa Bureau of Plant Industry, mahigit 100 ektarya ng taniman ng sili ang nasira dahil sa mga nagdaang bagyo. Ito raw ang pangunahing dahilan ng pagsipa ng presyo. Ang magiging isang action talaga is mag-replant, which is siguro abutin pa ng 2 months to 3 months before makapag-harvest talaga. Then magkaroon tayo ng ample supply. Yun is kung hindi na siya talaga maapektuhan ng mga bagyo. Bukod dito, humirit ang ilang manufacturers ng sardinas, noodles at kape, pati na asin, canned meat at bottled water ng 10 centavos hanggang 7 pesos na dagdag presyo. Mga 14 manufacturers, no, yung nag-request ng price adjustments. Raw materials, the labels, the ingredients, yan yung reason for asking for higher prices. Sa susunod na linggo, pupulungin ng DTI ang mga manufacturers para pag-usapan ng mga paraan kung paano mapapababa ang kanilang mga gastos sa produksyon nang sa gayon hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Makikiusap ang DTI na wala munang taas presyo hanggang matapos ang taon. Gusto nating malaman kung paano ang gobyerno makatulong para mapababa, no, yung cost of production, cost of marketing, the cost of logistics, no? So yun yung pwede natin kasi pag napababa natin yung cost nila ay yung hindi na necessarily magtaas ng presyo. More than willing to talk to them and cooperate with them and see how we can make our operations more efficient. End of the day, ayaw talaga natin mag-increase. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Mga kapuso, wala ng low pressure area na umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung minomonitor natin na low pressure area nitong mga nakalipas sa araw ay lumabas na po sa park kaninang umaga at tuluyan ang nag-dissipate o nawala. Sabi naman ng Pag-asa, wala naman pong bagong sama ng panahon na namamataan pero dahil pa rin sa habagat at ganoon din sa localized thunderstorms, posibleng may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi po ng ating bansa ngayong weekend. Sa datos nga ng Metro Weather, uulanin pa rin ang halos buong Luzon bukas po yan, lalong-lalo na sa hapon. Malaking bahagi makakaranas ng heavy to intense rains kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Halos ganito rin ang lagay ng panahon sa linggo pero bahagya namang mababawasan yung mga malalakas na ulan sa ilang lugar. Dito naman sa Metro Manila, may chance rin po ng ulan bukas lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Posibleng ganyan din sa linggo kaya magbaon po ng payong kung lalabas para magsimba o kaya naman meron pa kayong ibang outdoor activity.
Sa Visayas naman, malaki din po ang posibilidad ng mga pag-ulan ngayong Sabado at Linggo. May mga matitinding ulan na inaasahan dito sa Panay Island, ganun din sa Negros at maging sa Leyte provinces. Kaya maging alerto pa rin para sa mga kapuso natin dyan. Doble ingat din sa mga kapuso natin sa Mindanao kung saan umaga pa lang bukas ay may mga pag-ulan na po. Dito yan sa northern portion, Caraga, ganun din dito sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen at maging sa Davao Region. Pero bahagyang mababawasan na po ang mga pag-ulan bandang gabi. Posible pong ganito rin ang maranasan pagsapit ng linggo ng hapon at mataas din ang tsansa ng mga matitinding pag-ulan kaya paghandaan pa rin ang posibleng pagbaha o kaya naman ay landslide. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Muling nagbabala ang PHIVOLCS tungkol sa volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Naobserbahan yan sa Taal Lake mula kaninang alas 10 ng umaga. Paalala ng PHIVOLCS, acidic ang VOG dahil sa taglay nitong sulfur dioxide. Maaari itong magdulot ng pagkairita sa mata, lalamunan at daluyan ng paghinga. Partikular na dapat mag-ingat ang mga may hika at sakit sa baga at puso, gayon din ang nakatatanda, buntis at mga bata. Sa mga lugar na apektado ng VOG, iwasan muna ang paglabas at isara ang mga pinto at bintana. At kung hindi maiwasang lumabas, gumamit ng N95 na face mask at uminom ng maraming tubig para maiwasan ang pagkairita ng lalamunan. Nananatili po sa Alert Level 1 ang bulkan. Viral ang pamamahiya ng isang customer sa waiter na palpak umano ang serbisyo. Pero ang video, skit lang pala ng mga content creator. Saksi si Maki Pulido. Kanina ka pa inutong sala. Kaya wala dumating. Ha? Kung papanoorin mo to, akala mo totoo. Opening shot pa lang, sinisigawan na ng animoy customer ang waiter dahil sa palpak na serbisyo. Hindi na kontento sa pamamahiya, binuhusan pa ng tubig ang waiter, sabay balibag sa baso. Ang kumukuha ng cellphone video na kunwari customer lumapit para manita. Ano yan? Pag-usapan niyo ng cellphone mo. Napansin pa kunyari ng galit na customer ang pagbe-video at pinatigil ang pagkuha nito. Ba't nagbibidyo ka? Burahin mo yan! Nang mag-viral ang video na ito sa social media, may mga naniwalang totoo itong nangyari. Pero isa lang daw ito sa mga content ng grupong Team Malakas na sadyang kinunan para mag-viral. Ang ginagawa po talaga namin is yung mga issue, reality, and then may ano din po, comedy. Yung pa-viral naman, yun yung issue po. Ginawa namin yun kasi in reality po, nangyayari po talaga yun. Ayon kay Jaime Misalucha, video content supervisor at lecturer sa Letran, sa dami ng gustong mag-viral, di na naiisip ng uploader ang negatibong epekto ng pekeng content. Nakuha na rin daw kasi ng mga content creator ang kiliti ng mga viewer na mas pinapanood at pinapaniwalaan ang raw video na kuha sa cellphone. Pero dapat daw responsable pa rin ang uploader. What's important is that anything that you wanted to upload online, it has to have a factual basis. Lagi kang merong masasandalan na katotohanan. Kung social media user ka naman daw, huwag naman agad-agad maniniwala. Double check, triple check, research. There are a lot of information online. Di man totoo ang nag-viral na video, totoo naman daw nangyayari ang ganun. Ayon kay Von Ero, siyang restaurant manager kung saan sinut ang viral video. Hindi naman talaga nangyayari yung always right si customer. Dapat naka-indicate doon yung mga kung anong klaseng rights nila. Ang malalaking restaurant chains may protocol na raw kung may abusadong customer. Isa na rito ang pagpapatawag ng security. Nagbabayad man daw ang customer para sa serbisyo, wala naman daw itong karapatang maging abusado. I find that to get good customer service, all I have to do is be friendly to the staff. I just say good morning, I say how are you. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Mga kapuso, 101 days na lang Pasko na at handang-handa na ang isang Christmas park sa Mexico, Pampanga. Ngayon pa lang, puno na ng mga pailaw, rides at food stalls doon. Saksi live, si Katrina Son. Katrina. Igan, ramdam na nga namin ang Kapaskuhan dito nga sa isang Christmas park sa Mexico, Pampanga.
Mahigit 3 buwan pa bago magpasko, but it's never too early for a magical holiday. Mapayang man o young at heart, mapapawaw sa nagagandahang mga pailaw at iba't ibang rides sa isang Christmas park sa Mexico, Pampanga. Tampok ang mga karakter mula sa Snow White, Charlie and the Chocolate Factory at Alice in Wonderland. Pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka na ng mga bulaklak na puno ng mga pailaw ng mga Christmas lights. Agaw atraksyon din ang napakagandang tanawin ng lawa. Patokri na pasyalan na dito itong lighthouse dahil mula rito kitang-kita mo ang kagandahan ng parkeng ito. Masaya. Yun. Parang wala yung pagod, kaka-stress. Masaya po. Nawawala yung problema. At para sa iba, talagang feel na raw kasi ang Pasko rito. Pagpasok mo pa lang, ma'am, mararamdaman mo yung Pasko, ganun. Ang sarap sa pakiramdam. Nararamdaman na po namin ang Christmas season. Hindi lang mata ang busog, kundi pati ang tiyan sa 50 food stalls na pwedeng pagpilian sa 6.5 hectares na Christmas park. We have a vast area. We have the Candyland, we have the Rose Garden, we have the Nutcracker Land, and during weekend, we make sure na mayroon tayong mga free concerts for the people. Mayroon ding go-kart, carousel at inflatables. Pwede ring mag-selfie sa Tunnel of Lights. May mga banda rin na tumutugtog dito gabi-gabi. Igan, talagang buong puwersa kami ngayon dito at talagang napakasaya dito. Bata man, matanda, maging fur babies ay welcome dito. Magtatagal nga ito hanggang Enero. At live mula dito sa Mexico, Pampanga para sa GMA Integrated News. Ako, si Katrina Son, ang inyong saksi. Nag-share si Megan Young tungkol sa last taping day ng murder mystery drama na Royal Blood. Aminado naman si megastar Sharon Cuneta na namimiss niya ang kanyang anak na si Casey Concepcion. Darito showbiz saksi ni Kata Tibayan. Tila walang kumas pa rin ang chemistry ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta na magsama sa Dear Heart concert next month. It will have story, it will have memorable moments. If you know us very well, you will recall your teenage years and the movies that we made that made you love us. We both have our lives, separate lives, and we have our families. But now the fans are still waiting. They want to watch something. Anak nila Sharon at Gabby si Casey Concepcion. Pero usap-usapan ang tila nanlalamig na relasyon ng mag-ina at pag-unfollow ni Casey sa Instagram account ng stepdad na si Kiko Pangilinan at kapatid na si Frankie. Sa media conference, hindi nagsalita si megastar sa punot dulo ng kanilang di pagkakaunawaan. Pero nami-miss daw niya si Casey. Si Gabby naman aware daw sa pinagdaraanan ni Casey at lagi raw sila nagkakausap. Trending at bentang-benta ang ilang TikTok post ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Pero alam nyo bang ilang taon din ang inabot bago tuluyang ma-fall sa TikTok craze si Dennis? Ang totoo po niyan, ilang taon na rin ako kinukumbinse na mag-TikTok. Siguro mga pandemic days pa po. Sa Fast Talk, hindi nagpahuli si Tito Boy Abunda na maki-TikTok together with Dennis. Napag-usapan din ang pagsasama nila ng misis na si Jenlyn Mercado. First showbiz crush. Jenilyn Mercado. Kwento ni Dennis, noon palang alam niya nang si Jenilyn ang the one. Bago pa sila ikasal, asawa ang tawagan nila. Puring-puri rin ni Den ang pagiging maalagang asawa ni Jen. Mixed emotions ang naramdaman ni Megan Young sa last taping day ng series na Royal Blood. Sabi niya sa IG post, excited siyang mapanood ng lahat ang ending ng series. Lubos daw niyang mamimiss ang role niya as Diana Royales. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube
Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.